Radyo Natin announcers every single day. Country's friendly station, Radyo Natin. And the KBP Golden Dove Award for the Best FM Radio Station Provincial goes to Radyo Natin Network, Manila Broadcasting Company. Sa ngalan po ng Manila Broadcasting Company, ang aming Chairman, Mr. Fred J. Lizalde, ang aming Presidente, Mr. Junic Dao, taus-pusong pasasalamat ang aming ipinapaabot sa KBP. Salamat po sa papuri, salamat sa karangalan, at salamat sa inspirasyon. Yung award po na ito, inaalay po namin una sa lahat sa ating Panginoon. Pangalawa sa lahat po ng mga announcers, mga DJs po natin, mga technician, mga radio partners at mga station managers, lalong-lalo na po sa mahigit 12 million listeners po ng ating estasyon sa Luzon, Visayas at Mindanao at nasa labas din po ng ating bansa. Maraming salamat po. Manila Broadcasting Company pioneered Radyo Natin's operation with the first 100 community radio stations on December 16 of 1997. The ardent desire to democratize radio and to reach the unserved, remote, and neglected areas around the Philippine archipelago bravely exceeded the ridicule and tons of less encouraging reactions from the broadcast and the business sectors. Now, because of Radyo Natin, the so-called one-horse towns are given a voice and can now be heard. For the first time in the history of Philippine broadcasting, a single radio network binds together 100 community radio stations nationwide, broadcasting simultaneously and instantaneously via satellite with a carefully thought-out programming that features both national and local concerns and interests that are delivered in all 4 major dialects. Radyo Natin stations are the only source of entertainment, education, and information in majority of areas never penetrated by other media organizations and serving more than 10.8 million captured listeners nationwide. These and more make Radyo Natin number 1 because it's the only one. Radyo Natin does not only give voice to the people, it also helped the government in creating jobs for the countryside, generating more than 600 jobs. Radyo Natin promotes economic activity in the countryside. Through radio programs and promotions, what used to be sleepy towns are now beaming with local competitive entrepreneurs with dynamic local business activities and events, effectively creating additional jobs and business opportunities. No wonder, after just a couple of years, more than 7 Radyo Natin areas evolved into cities. Truly, our confidence for the local government and its people paid off. Aside from the local government, the national government agencies extended partnership with Radyo Natin. These agencies need the support of Radyo Natin for them to effectively reach out to all Filipinos, either for information dissemination, outreach programs, disaster management, tourism, or simply a two-way communication avenue for a country and its people. Mula sa kinikilala at pinagkakatiwalaang pangalan sa larangan ng radio broadcast, pumapailan lang ang nag-iisang FM radio network na tunay na malawak at makapangyarihan. Our town, our radio. The power of information with more than 200 news and public affairs correspondents nationwide. The power of radio is within reach. Manila Broadcasting Company's Radyo Natin Network. Radyo Natin reinforces its unwavering commitment as a catalyst for equal opportunity and the right to be equally informed and heard, specifically for the marginalized sectors of Philippine society. After all, Radyo Natin, as the name literally implies, our own radio.
DXTC 95.9, Radyo Natin FM of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, in partnership with the Cotabato Institute of Technology, Foundation Incorporated, KITPI. One radio network powering more than 100 stations. Heard in 81 provinces, 145 cities, and 1,490 municipalities. Giving voice to more than 300 Radyo Natin announcers every single day. 7,100 isla, Luzon, Visayas at Mindanao. Iba't ibang tinig. Lain-laing mga pananaw. Lain-lain nga tinog. Magkadurot-dilain na panlantaw. Iba't ibang balita. Isang bansa. Lain-laing balita sa usa ka nasod. Lain-lain nga hambal. Isa ka pungsod. Magkadurot-dilain nga balita sa bugos nga nasod. Radyo Natin. Radyo Natin. Radyo Natin. Radyo Natin. Radyo Natin. Arangkada Balita. Arangkada Balita. DXTC 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group is a proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa ayos ang ating orasan, ganap na pong 3 minuto makalipas ang alas 4 ng magandang hapon. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon na Pilipinas. Magandang hapon Bangsamoro. Ngayon po ay araw ng Sabado. Unang araw sa buwan ng Agosto taong 2026. At ay 18 naman sa buwan ng Safar, year 1448 para po sa Hijri Islamic Calendar. Sa pangunguna po ng aming station manager, ang aming pong program director, ng aming pong marketing head at news writer, at sa ngalan din po ng aming mga kasamahan at ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated. Welcome aboard sa programang Arangkada Balita Saturday Edition. Kami po ang inyong makakasama mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Ako po si Radyo Natin Oronin sa Mamintal Kusain at ang aking partner. Ako naman po si Analiza Abbas. Magandang hapon sa inyong lahat, mga kaibigan. At sama-sama ho tayo hanggang alas 5 ng hapon at kami ho ay magati ng mga balita, kaganapan sa loob at labas ng ating pong bansa. 5 minuto makalipas ang alas 4 ng magandang hapon at ang time check na ito ay hatid sa atin ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated or KITPI. At ng Rise Ventures Corporation. As din sa atin ng Green Pharmacy. Ng Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated. Hatid din sa atin ni Honorable Ted Moyget, Municipal Councilor ng DOS MDN. And of course, ng Ministry of Labor and Employment, Molibarm, sa pamumuno ni Molibarm, Minister Dato Muslimin Bapamos Sema. Ng Search Watch Service Center, Almia Computer Works. At ng Bagwalaying In Clinic, Glang Eye Care Clinic. Anim na minuto makalipas ang alas 4 ng magandang hapon. Once again, ito po ang Arangkada Balita Saturday Edition, ang panghapong News and Public Affairs ng himpilang DXTC 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City.
Kumusta po sa ating mga masugid na taga-subaybay? Kumusta po ang ating mga listener? Isa pong malamig-lamig na hapon. Magandang hapon kasamang RN, my partner. Kumusta? Yes, alhamdulillah Ma'am Nor at okay lang naman tayo. At oo, tayo ay nagpapasalamat sa pong may kapal dahil binigyan pa po tayo ng isa pa pong pagkakataon na mapuhay dito sa mundong ibabaw. 7 minuto makalipas ang alas 4 ng magandang hapon. At ngayon, para sa ating unang balita. Matagumpay na naidaos ang mas pinakulay at pinagandang anniversary ng Bayan ng Pahamudin ng Special Geographic Area ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kahapon, araw ng Biyernes, July 31, taong 2026, sa Libungan Tureta, Pahamudin, SGA BARM. Ang nasabing pagdiriwang ay mas pinaghandaan at mas pinagarbo at sinasabing ilang buwan na rin itong pinagplanuhan. At ito umano ay sinimula ng malaking parada noong nakalipas na Sabado, July 25, taong 2026 na sinasabing ito ang unang araw o grand opening ng naturang second anniversary. Ayon kay Vice Mayor ng Pahamudin na si Vice Mayor Ibrahim Rahman, layunin ng week-long celebration na ipamalas ang kultura, pagkakaisa at ang patuloy na pag-unlad ng bayan sa pamamagitan ng iba't ibang programa at paligsahan. Kabilang sa mga tampok na aktibidad, ang field demonstration ng mga paaralan, pakikilahok ng mga madrasa, Arabic school, mga opisyal ng barangay at iba pang sektor, motorized bangka competition, volleyball tournaments, food competition na nagtatampok ng mga katutubong pagkain ng Bangsamoro at mga traditional na awit at sayaw. Kapansin-pansin ang malaking bilang ng mga dumalo sa naturang mga aktibidad dahilan upang makaranas ng matinding trapiko sa unang pagkakataon dahil sa mga ragsa ng mga residente at mga bisita. Sa huli ay nagpasalamat ang iba't ibang opisyal na ng naturang bayan sa matagumpay na selebrasyon ng anibersaryo. Samantala, sa iba pa nating mga balita, magsa ang mga taga-suporta ng United Bangsamoro Justice Party o UBJP ngayong Sabado, August 1, 2026 para makiisa sa isinagawang UBJP caravan na dito sa lungsod ng Cotabato. Ayon sa mga organizer, umabot sa libu-libo ang lumahok. Manila, malinaw ito ng pagpapakita ng pagkakaisa at suporta ng mga mamamayan na nalalapit na 2026 parliamentary election. Simula ang caravan sa Kanto Bobo at dumaan sa highway, Parang Road, Orsilim, Lugay-Lugay, Baguado, sa Pansakala, San Pablo at Malagapas at nag-end ang caravan sa City Hall ng Cotabato. Ayon na sa partido, bahagi ito ng kanilang makasaysayang pagkilos para ipakita ang dedikasyon sa kapayapaan na mabuting pamamahala at sa maunlad sa kinabukasan para sa Bangsamoro. Arangkada Balita! 11 minutes makalipas ang alas 4 ng magandang hapon. Samantala, magkahiwalay na nagpasalamat nitong nakalipas na mga araw ang maraming mga residente
ng 4 na bayan sa Bangsamoro Special Geographic Area sa kanilang kinikilalang Doktor to the Barrio dahil sa kanyang pangunguna sa mga interagency. Multi-sector medical mission sa kanilang mga barangays mula 2022 kung saan sa pinakabagong tala abot na sa 4,873 katao kabilang mga bata at mga senior citizens ang nakabenepisyo. Ang naturang 4 na mga bayan ay ang Ligawasan, Malidigaw, Kapalawan at Old Kaabakan na ay sakop ng Bangsamoro Special Geographic Area o SGA, ngunit nasa loob na ng teritoryo ng Cotabato Province sa loob ng 12 taon. Maliban sa kailang tinaguri ang Doctor to the Barrio na si Physician Ophthalmologist Cadel Sinolinding Jr. na Minister ng Ministry of Health Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao. Kanila ding pinasalamatan ang kanilang mga mayors at vice mayors at ang governor ng Cotabato na si Emilio Lala Talinio Mendoza sa kanilang suporta sa medical missions na isinagawa sa kanilang mga barangay. Ganon din sa humanitarian team ng Deseret Surgimed Hospital sa Kabakan, Cotabato. Bagamat hindi nasakop ng Cotabato Provincial Government ang mga bayan sa Bangsamoro SGA mula pa noong 2019, patuloy pa rin ang pagsuporta ni Cotabato Governor Mendoza sa mga health service mission ng MOS BARM sa pangunguna ni Dr. Sinolinding at ng iba pang mga ahensyang sakop ng Bangsamoro Regional Government para sa mga residente ng mga barangay sa naturang mga lugar. Kabilang sa mga hiwalay na nagpasalamat kay Dr. Sinolinding at sa mga kawani ng MOS BARM at ng Deseret Surgimed Hospital sa kanilang walang tigil na pagserbisyo publiko sa Bangsamoro SGA ay ang mga mayors na sina Ismael Boy Hasim Mama ng Ligawasan, Arnald Dayang Tima ng Malidigaw, Norman Inalang ng Kapalawan at Tonix Inalang ng Old Kabakan. Ayon sa mga barangay officials, malaki ang naging ambag ng tanggapan ng naturang 4 na mayors sa matagumpay ng mga medical missions sa Ligawasan, Malidigaw, Kapalawan at Old Kabakan ng MIS BARM ng Deseret Surgimed Hospital na sinuportahan ng Police Regional Office sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ng 602nd Infantry Brigade ng Philippine Army at ng tanggapan ng Cotabato Government or Governor Talinio Mendoza. Samantala, abot sa 800 opisyal mula sa 6 na bayan ng Special Geographic Area o SGA BARM pa bilang bagong miyembro ng Bangsamoro Federalista Party o PFP ngayong Sabado, Agosto 1. Bilang sa mga nanumpa ang mga alkalde, si alkalde, miyembro ng sangguniang bayan, kapitan at kagawad mula sa Tubunan, Malidigaw, Bahamudi, Malawag, Old Kaabakan at Kadayangan. Bilang unahan ang mga taon-taking BFP President MP Tumanda Anto kasama ang iba pang opisyal, kandidato at mga taga-suporta ng Pampido. Ayon sa BFP, bahagi ito ng pagpapalawak ng kanilang organisasyon at pagpapatibay ng suporta sa mga komunidad at kanilang paghahanda sa una-unahang Bangsamoro parliamentary elections sa September 14, 2026. Arrancada Balita! Arrancada Balita! 16 minutes makalipas ang alas 4 ng magandang hapon. Samantala, nagbalik loob sa pamalaan ang 8 dating kasapi ng violent extremist group Kamakalawa, July 30, 2026 sa bayan ng Datos Saudi, Ampatuan, Maguindanao del Sur. Kabilang sa mga isinuko ang 8 matataas na kalibre ng armas sa isinagawang balik-loob program na ginanap sa headquarters ng 90th Infantry Battalion sa Barangay Kabingi sa nabanggit na bayan.
Tumanggap ang mga nagbalik loob ng cash at rice assistance mula sa lokal na pamahalaan, Ministry of Services or Social Services and Development at Ministry of Public Order and Safety BARM bilang suporta sa kanilang panibagong simula. Ayon sa 6th ID, ang patuloy na pagsuko ng mga dating miyembro ng armadong grupo ay patunay na lumalakas na pagtitiwala ng mamamayan sa mga programa ng pamahalaan para sa kapayapaan. Minutes makakalipas sa alas 4 ng hapon. Samantala, inihayag ng United Bangsamoro Justice Party ang mga kandidato nito para sa 3 distrito na katawan ng lungsod ng Cotabato sa nalalapit na halalan. Para sa unang distrito, talaga ng partido si Sheriff M. Aba sa isang abogado at dating opisyal ng Commission on Elections o COMELEC bilang opisyal nitong kandidato. Samantala si Zach Rumi na Teng Mintimbang ang magiging kandidato ng UBJP para sa ikalawang distrito ng Cotabato City. Para naman sa ikatlong distrito, si Hashim B. Mantikayan ang itinalaga ng partido bilang opisyal nitong kandidato. Ayon sa UBJP, ang 3 kandidato ang magsisilbing kinatawa ng partido sa kanilang distrito sa darating na halalan. Labas ng partido ang anunsyo bilang bahagi ng pagpapakilala sa mga kandidato nito sa Cotabato City. Arangkada Balita! 18 minutes makalipas ng alas 4 ng magandang hapon, tayo po ay magbabalik makaraan lamang ng ilang sa ating mga paid commercials. Radyo natin. Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated, tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa Kitpi, may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-enroll na sa Kitpi. Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Kakar, Cotabato City. Sa Kitpi, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion and Welfare. Mole Job Portal project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali! Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. O maaari din i-scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng moleportal.h.
Bumili at manalo ng 300 trips to Mecca raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cell phone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Quimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Bay, siya ka pan? Why, Bapa, nana ko din. Bapa. Bagi ka ko sa walay na nakinog ko aran ini balita yani mana na pagsikap sa mata na narinyang ko ged kasaki na bahas ka pangingili ko di ako pagkabate sa Quran kadi ko gede sa mapya nakiyog ko na makele kupon sa mga laga ang mga manisan. Ano natabuan Bapa? Kaadin nakatawang ko. Nang bapatalunong ka na mapiyay ka-check upin. Do kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check up sa mata. Surlang Eye Care Clinic. Matunong kayo ito ba Bapa? Maya ba sa pagkambitiatan na mapakayat daun kasaki kabawangan ko naman. Luka buanga sa Malaka na nagutsera sa Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Ala inshallah na nalmo ko. Na magudasukal nalmo ko kando makele ko pa. Mga pagali nami, mga pakat nami, mubangili kano sa mapeka check-up nin sa mata, undo kompleto yung mga gamit nin, naangay kano sa Glang Eye Care Clinic, matun sa Malaka na nagutsera sa Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag kano sa cellphone number nilan 0966-024-6066. Kano email ad nilan glangacc@yahoo.com. Angay kano dun sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic. Emerging technology through innovative marketing. Almia Digital Marketing Services. Your one-stop store of IT products and printing consumables and after-sales service. Available are printer, laptops, PC desktop, computer parts, and accessories. Vending machine, laminator, binding machine, tuner powder, tuner cartridge, drum kit, refill ink, eco solvent ink, pigment ink, sublimation ink, laminating film, photo paper, office and school supplies. Almia Digital Marketing Services, Cotabato City Branch, located along National Highway, Rosary Heights 1, Sinsuat Avenue, in front of Colan School, Cotabato City.
Almia Digital Marketing Services, Sarip Agwak Branch, National Highway, Poblacion Sarip Agwak, Maguindanao del Sur. For your inquiries, you may text or call at cell phone number 0935-921-2261 or visit its Facebook page, Almia Computer Works. What are you waiting for? Grab yours! Bumili at manalo ng 300 trips to make a raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion and Welfare. Mole Job Portal project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. O maaari din i-scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng moleportal.h. Radio natin. Arangkada Balita. Arangkada Balita. Siyam na minuto makalipas ang 4 ng magandang hapon na nagbabalik po ang Arangkada Balita. At ngayon sa pagpapatuloy ng ating balita, maagap na narestyo ng mga miyembro ng Philippine Coast Guard ang 6 na nasakay ng isang malaking PAM boat na bumaliktad nitong Miyerkules sa karagatang sakop ng Dato Blasinsuat na Maguindanao del Norte, sanhi ng malalakas na mga alon. Naganap ang sea accident sa karagatang malapit lang sa Barangay Pura, ang kabisera ng Seaside Dato Blasinsuat Municipality. Sa ulat ng local executives at ng Dato Bla Municipal Police Station, maagap na nasagip ng mga tropa ng Philippine Coast Guard, Dato Bla Substation, katuwang ang mga barangay officials, ang mga sakay ng naturang PAM boat. Ayon kay Lieutenant Commander John Paul Cabarubas ng Coast Guard Station Maguindanao at sa mga kawani ng Dato Blasinsuat Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, agad na dinala sa Rural Health Unit sa Barangay Pura ang 6 na nasagip na sakay ng naturang PAM boat upang mabigyan ng kaukulang medical treatment. Nasa ligtas na umano ng kalagayan silang lahat. Ito ay ayon sa mga health workers ng Dato Blasinsuat Local Government Unit at nabigyan din sila agad ng mga tulong o ng mga tuyong damit at pagkain. Minutes makakalipas walas 4 ng hapon. Sa iba pa nating mga balita, matagumpay na naisa katuparan ang 2 araw na guide tour sa mga tourist destination sa lungsod ng Cotabato para sa 20 kinatawan mula sa Civil Service Commission.
Central Office at University of the Philippines, National College of Public Administration and Governance. Ang aktibidad ay ginanap kamakailan sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Cotabato sa pamumuno ni Mayor para sa lahat, Bruce Matabalaw, sa pangunguna ng City Tourism Office. Nagtungo sa Cotabato City ang mga delegado para sa focus group discussion hinggil sa development of the new qualification standards for the Philippine Civil Service Project na pinangasiwaan ng CSC BARM. Kasabay ng kanilang opisyal na gawain, binisita ng grupo ang mga sikat na pasyalan sa lungsod upang mas maunawaan ang kultura at kasaysayan ng lugar. 32 minutes makalipas ang alas 4 ng magandang hapon. Samantala, mas pinaigting pa ng mga otoridad ang seguridad sa Barangay Estado sa Matalam, Cotabato. Ito ay kasunod ng armadong engkwentro na naganap noong araw ng Miyerkules, ika-29 sa buwan ng Hulyo taong 2026. Matatandaan na nagsimula ang putukan na bandang 1:30 ng hapon sa Purok 7A ng naturang barangay kung saan isang sibilyan ang nasawi at isa naman ang nasugatan matapos madamay sa bakbakan. Dahil sa pangamba sa kanilang kaligtasan na mahigit 200 individual ang lumikas mula sa lugar. Ang ilan ay pansamantalang nananatili sa evacuation center habang ang iba naman ay nakituloy sa kanilang mga kamag-anak. Samantala, patuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy at mapanagot ang armadong grupong sangkot sa insidente. Land conflict umano o alitan sa lupa ang pangunahing motibong titingnan sa nagganap na engkwentro. 33 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon. Sa iba pa nating mga balita, tumanggap ng tulong pinansyal at isinailalim sa case monitoring ang 19 na kupkup case managed children sa isinagawang house-to-house payout ng MSSD Talipaw Unit Office kamakailan. Sa ilalim ng kupkup program, ang bawat orphan ay tumatanggap ng 5,000 pesos assistance kada buwan bilang suporta sa kanilang pangunahing pangailangan, kabilang ang pagkain, edukasyon at iba pang mahalagang gastusin. Bago ang payout, nagsagawa ang MSSD ng case monitoring at reorientation para sa beneficiaries at kanilang mga guardian upang masuri ang kanilang kalagayan at matiyak ang wastong paggamit ng tulong. Tatlumput-apat na minuto makalipas ang alas 4 ng magandang hapon. At ngayon, nadadako naman po tayo sa ating Balitang Nasyonal. May 13 testigo ang inihanda ng prosecution na kaugnay sa aligasyon ng maling paggamit ng 612.5 milyong piso confidential funds na siyang nilalaman ng Article 1 sa impeachment complaint na kinakaharap ngayon ni Vice President Sara Duterte. Ngunit sinabi ni House Prosecutor at Manila Representative Joel Achua na maaari itong bawasan kung saan tingin ng prosecution ay napatibay na at napatatag ang aligasyong ito laban kay VP Sara. Nakasaad sa Article 1 ang aligasyon na winaldas di umano ni Duterte ang 612.5 milyong piso na confidential funds na tinanggap ng Office of the Vice President at the Department of Education sa pagitan ng taong 2022 at 2023. Noong nagdaang Miyerkules ay sinimula ng prosecution ang presentasyon ukol sa mga ebidensya ng Article 1
sa pamamagitan ng dalawang dating branch managers ng Land Bank of the Philippines na tumestigo na ang mga tseke na may kabuuang 612.5 milyong piso mula sa National Treasury ay nag-withdraw ng cash sa pamamagitan ng authorization ng Special Disbursing Officers ng OVP at DepEd. Samantala, sa Lunes naman ay iharap ng prosecution sa impeachment court ang dalawang auditors ng Commission on Audit or COA at ang House Records Custodian upang matukoy di umano ang mga transaksyon ng pondo, paano ito ginastos at ang liquidation nito. Ayon pa kay Chua, kaparehong pamamaraan din ang susundan ng prosecution sa presentasyon ng ebidensya ng Article 4 kung saan inakusahan ng pagbabanta si VP Sara ng pagpatay kina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at Speaker Ferdinand Martin Z. Romualdez. Ayon sa kanya, 11 testigo sa ilalim ng Article 4 ay 3 lamang ang kanilang ihaharap. 37 minutes makakalipas alas 4 ng hapon. Samantala, makikipagtulungan ang Philippine National Police sa Department of Education at mga lokal na pamahalaan na LGUs upang mapanatili ang kaligtasan ng mga paaralan sa mga geographically isolated and disadvantaged area. Ang hakbang ay kasunod ng paglagda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Republic Act No. 12321 o Last Mile and GIDA Schools Act noong July 22 na nagbibigay ng mas matibay na suporta ng pamahalaan sa mga pampublikong paaralan sa mga liblib at mahihirap na lugar. .38 minutes makalipas ang alas 4 ng magandang hapon. Sabi pang mga balita, maglalaan ang Commission on Higher Education or CHED ng 120 billion piso para tulungan ang mga student innovators na gawing startup businesses ang kanilang mga pananaliksik. Kasama sa 2 taong Student Technology Business Incubation Program for the Agri-Aqua Sector ang 24 state bilang pagtutuwid kasama sa 2 taong Student Technology Business Incubation Program for the Agri-Aqua Sector ang 24 state universities and colleges sa buong bansa. Makakatanggap ang bawat kalahok na paaralan ng 5 milyong mula sa Higher Education Development Fund. Ayunin ang programa na mapaunlad ang mga research output ng mga estudyante at guro upang maging mga produktong serbisyo o negosyong maaring makatulong sa komunidad at industriya. Ayon sa SHED, chairperson na si Shirley Agrupes, maraming makabuluhang teknolohiya ang nagagawa ng mga estudyante, ngunit kadalasan ay nananatili lamang bilang thesis o school projects dahil kung sa suporta para maging aktwal na negosyo. .40 minutes makakalipas ng alas 4 ng hapon at kayo pa rin po patuloy na nakikinig sa atin po ang arangkada balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Samantala, sinabi ng Office of the Ombudsman na ipagpapatuloy nito ang pag-giit na malakas ang ebidensya laban kay dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Kahit pansamantala siyang nakalaya matapos sa payagan ng korte na makapagpiyansa. Nagpiyansa si Revilla ng 1 million pesos para sa kanyang malversation na case matapos pagbigyan ng Sandigan Bayan. 3rd Division ang kanyang petisyon noong Enero. Nakapagpiyansa rin siya ng graft case na may kaugnayan sa umano'y hindi umiiral na flood control project sa Pandi, Bulacan. Sinabi rin ng Malacanang na iginagalang nito ang desisyon ng Sandigan Bayan.
41 minutes makalipas ang alas 4 ng magandang hapon. Samantala, nais malawakin ng Pilipinas at Cambodia ang kalakalan at pamumuhunan sa sektor ng agrikultura at pangisdaan upang mapalakas ang food security at kooperasyon ng dalawang bansa. Ayon sa Department of Agriculture or DA, pinalakay ni na Agriculture Secretary Francisco Teo Laurel Jr. at Cambodian Minister of Agriculture, Forestry and Fisheries Dith Tina ang papapalawak ng ugnayan sa agri-fishery sector kasama ang mga negosyante mula sa Cambodia. Sinabi ni Teo Laurel na magbubukas ang pagbisita ng oportunidad para sa mas maraming negosyo, pribadong pamumuhunan at pakikipagtulungan sa buong agricultural value chain. Noong taong 2025, umabot sa $15.9 ang kalakalan ng produktong agricultural ng Pilipinas at Cambodia at patuloy pa itong lumago ngayong taon. Binanggit din ng DA na bahagi ito ng mas palawak na pagsisikap ng mga bansang Asian na palakasin ang regional food systems at mabawasan ang pagdepende sa mga pamilihan sa labas ng rehiyon. Samantala, sinabi ng Office of the Ombudsman na sinusuri pa nito kung sapat ang maaaring maibigay na testimonya ni dating Public Works Secretary Manuel Abunuan kaugnay ng mga kaso sa anomalya sa flood control projects. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, maaari lamang maging state witness si Bunuan kung mahalaga ang kanyang testimonya. Nauna nang sinabi ng Ombudsman na maaaring gamitin ang testimonya ni Bunuan laban kay dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez. Kung hindi ito magiging sapat, haharap pa rin si Bunuan sa plunder at graft charges kaugnay ng umano'y budget insertions para sa flood control projects. Samantala, iginiit ng Ombudsman na malinaw at magkakatugma ang mga individual na affidavit ng 18 dating bodyguards ni Rosina Ako Bicol, Party List Representative Zaldico, lalo na tungkol sa umano'y cash deliveries ni kay Romualdez. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, may mga isyu sa kredibilidad ang kanilang joint affidavit. Ngunit napatunayang mas malinaw ang kanilang magkakahiwalay na salaysay at may independent supporting evidence na sumusuporta sa kanilang mga pahayag. Sina Romualdez at Co ay nahaharap sa mga reklamong plunder, graft at bribery kaugnay ng umano'y maling paggamit ng pondo para sa flood control project at mga kaso ay nasa preliminary investigation na pa lamang. Minutes makalipas ang alas 4 ng magandang hapon, tayo po ay magbabalik makaraan lamang ng ilang sa ating mga paid commercials. Radyo natin. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion and Welfare. Mole Job Portal project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. O maaari din i-scan ang
QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng moliportal.h. Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated, tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa Kitpi, may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-enroll na sa Kitpi. Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Cacar, Cotabato City. Sa Kitpi, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. Bumili at manalo ng 300 trips to Mecca raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck-up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cellphone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Kimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Bye, siya kapan? Why, Bapa? Nana ko din. Bapa. Bagi kaku sa walay na nakinog ko adan ini balita yani mana na pagsikap sa mata na narinyang ko ged kasaki na bahas ka pangile ko dia ko pagkabate sa Quran kadi ko gere sa mapya nakiugo na makele kupon sa mga laga ang mga manisan. Ano natabuan Bapa? Kaadin na katawang ko. Namba patalunong ka na mapiyay ka-check-upin. Kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check-up sa mata. Surlang Eye Care Clinic. Matunong kayo ito ba Bapa? Maya ba sa pagkambitya tanan na mapakaya daun kasaki kabawangan ko naman. Luka buanga sa Malaka na nagutsera sa Avenue Dusin Suat Avenue Cotabato City. Ala inshallah nanalmo ko. Na magudasukal nalmo ko kando makele ko pa.
Mga pagalinami, mga pakat nami, ubangili kano sa mapeka check-up nin sa mata, undo kompleto yung mga gamit nin, naangay kano sa Glang Eye Care Clinic, maton sa Balaka na Gutierrez Avenue, undo Sinsuat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag kano sa cellphone number nila 0966-024-6066. Kano email ad nila glangacc@yahoo.com. Angay kano dun sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic. Emerging technology through innovative marketing. Almia Digital Marketing Services. Your one-stop store of IT products and printing consumables and after-sales service. Available are printer, laptops, PC desktop, computer parts, and accessories. Vending machine, laminator, binding machine, tuner powder, tuner cartridge, drum kit, refill ink, eco solvent ink, pigment ink, sublimation ink, laminating film, photo paper, office and school supplies. Almia Digital Marketing Services, Cotabato City Branch, located along National Highway, Rosary Heights 1, Sinsuat Avenue, in front of Colan School, Cotabato City. Almia Digital Marketing Services, Sarip Agwak Branch, National Highway, Poblacion Sarip Agwak, Maguindanao del Sur. For your inquiries, you may text or call at cell phone number 0935-921-2261 or visit its Facebook page, Almia Computer Works. What are you waiting for? Grab yours! Radyo natin. Alright, 7 minuto na lamang bago sumapit ang alas 5 ng magandang hapon at nagbabalik po ang Arangkada Balita. Once again, kami po ang inyong kasama ngayong hapong ito. Radyo natin Ronisa Mamindal Kusain at ang aking partner. At syempre, hindi mawawala si Annaliza Abbas. Ayan, ang aking laging ready na partner. Umulat umaraw ay talaga namang andito sa Arangkada Balita Laging andito, Saturday. Kahit edition. sinisipon, Ma'am Nor. Yeah, anyway, nagulat ako eh. Akala ko ako lang yung sinisipon ngayong araw na to eh. Bakit ba naman kanina medyo umati yung lalamunan natin, bigla na lang parang na-touch ka eh. Oo. Ganun ako, Ma'am Nor. Mahilig matouch sa isang bagay. Oo, at madali lang ako magsimpatiya sa isang tao. Nakikisimpati at the same time, nakikisunod sa agos. Yun ang tawag dun eh. Anyway, kumusta naman yung coverage natin kanina sa kick-off caravan ng partidong UBJP? Alhamdulillah, Ma'am Nor. At nakita natin yung mga taga-suporta nila. At okay naman ang daloy ng trapiko. What time ba nag-start kaninang umaga? Sa assembly area, if I'm not mistaken, sa may area ng Bubong, right? Yung assembly nila doon sa Kanto Bubong, alas 6, dapat alas 6 na sila. At umalis sila ng Kanto Bubong, 7:30 kung di ako nagkakamali. Yes, 7:30 ng umaga. At dumaan sila sa highway. Sa may Sinsuat Avenue. Okay. Ibig sabihin sa mga pangunahing lansangan, yung kanilang route. Dito po sa tinatawag na kick-off caravan. Yes. Ayan. At patungong Parang Road, Hosilim, dumaan din sila sa Lugay-Lugay, Baguados, Pansakala, San Pablo, at Malagapas. At ang kanilang endpoint, Ma'am Nor, ay sa City Hall. So,
So, kumusta naman yung City Hall saan? City Hall ng Cotabato. Sa may sa may Malagapas area? Yes. Or dito sa may City Plaza? Sa City Hall, ma'am, no. Okay. So, kumusta? May nagkaroon pa sila ng mga programa doon? Wala na, ma'am, Nor. Okay. Doon na sila naghiwa-hiwala. So, wala naman so far na naitala ng mga untowards incident. Wala Tama ba? Wala naman. So, alhamdulillah for that. So, siguro, sa ibang partido kasama ang RN, dahil magsisimula na nga, ito pong campaign, nagsimula na. Actually, last Wednesday, ito pong campaign period. Ito pong mga candidates para po sa kauna-unahang parliamentary election dito po sa BARM. So, by next week, baka naman ang yung ibang partido, magkakaroon ng ganitong event. Ito pong kick-off caravan. Abangan natin yan. So, sana, ang dapat namang mabisa nating tulong ay tayo po ay humingi ng dua sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na wala sanang mangyayaring mga untowards incidents sa mga ganitong ginaganap. Lalo pat nasa lansangan sila, nasa mga kalye, nasa mga kalsada sila. Sana ho ay ligtas ang sinuman na makisali. Makilahok sa mga ganitong klaseng event kasamang RN. Yes. At mahigit isang buwan na lamang at election na. Ewan ko lang sa tingin mo kaya matutuloy ito. Pero may mga something na may umuugong. Yes, umuugong na parang sa tingin nila ay mapopostpone na naman uli. Abangan na lang din abangan na lang yan. natin ano ba talaga, kasi hindi po kaila sa atin na how many times na rin na-postpone ito tama. Actually last year pa sana tong first parliamentary election, but then ay ilang beses nang na-postpone dahil sa kawalang sapat na preparasyon ng COMELEC or Commission on Election, kung kaya't pinospone ng ilang beses So, ngayon, may umuugong na naman na balita na baka hindi na naman matuloy. Pero, base na rin sa ito, nagsimula yung campaign period. Kung titingnan natin, tuloy na, Oo, dyan pa lang sa pagsimula pa lamang ng campaign period. Ay talagang makikita na tuloy na. Pero abangan na lang natin. Sa isang iglap, mababago ang takbo ng lahat. Walang makapagsasabi. Yes. Kasi sa mundong ito, walang kasiguraduhan. Yan, lumabas naman ang mundo. Sa mundong ito, walang kasiguraduhan. Ang sarap ng linyang yun. Yes. Masarap daw. Pagkain ba? Anyway, wala na tayong oras. Kasamang RN. Yes. At mukhang uulan na mamaya. Sa tuwing gabi, sa tuwing hapon naman ay umuulan So, alam mo sa Sultan Kudarat Province, kung saan si Governor Pax Alimang Rodato ang siyang governor, ay ginawa niyang early dismissal ang klase ng mga estudyante. So, ang uwian nila is 2 p.m. in the afternoon. Alam mo kasi, this week, this week, from Monday to Friday, kahapon, every day yan, umuulan at exactly 3 o'clock in the afternoon, magsa-start na yan. Kaya naisip ko na rin na ang galing nahulaan, na parang talaga ni Governor na inuuna talaga yung kaligtasan ng mga estudyante dahil alam mo naman, pag uuwi silang mauulanan, babagsak ang ulan, talagang ang makukuha natin doon ay sakit, Sakit. Tayo nga na hindi tayo na ulanan, bigla tayong nagkaroon ng sipon Oo, kaya ganun talaga. Yung pagbabago, yung biglang pagbabago ng panahon. Alright, tayo ay magpapaalam na kasamang RN hanggang sa susunod na Sabado sa ganito ring oras, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Pero abangan ang Arangkada Balita weekdays mo yan, of course. Kasama po ang aking magandang partner. Inyong makakasama. At siyempre, ang salitan ho sila ni RN ni Caroline Abbas. Yes. So, at hilo nga pala sa lahat ng ating taga-sumaybay bago natin makalimutan. Kay Miss Agira Ibay ng Saparmatanong Maguindanao. Good afternoon, both of you. Watching from Saparmatanong Maguindanao. And hello kay Ahmad Eno. Assalamualaikum. Arangkada Balita. Mapia Malulam. Miss Noronisa Mamintal. Miss Analiza. Watching from Tenori Awa. Ngadios Maguindanao. Kumusta ka dyan? Huwag ka magpaulan Ahmad. Oo. Mahirap magkasakit ang mahal ng gamot.
At, And, sige, ayan, thank you very much sa ating mga tagapakinig. So, hanggang sa muli, tayo ay mamamaalam na kasamang RN. Okay, thank you, Annalisa Abbas po. Maraming salamat po sa pakikinig hanggang sa susunod na pagtatanghal. Yes, sa panguna po ng aming station manager, ng aming pong program director, ng aming marketing head, at ng aming mga kasamahan. Ako naman po si Radyo natin Oronisa Mamidal Kusenta. Kami po ay muhingi ng paumanhin sa aming mga bosses, mga ginintuang bosses. Kami po ay nag-iwan ng kasabihang huwag pong sayangin ang oras dahil sa bawat patak ng segundo, katumbas nito ay ginto. Manatili ho nakatutok sa Radyo natin FM Cotabato City. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Filipino. Sama-sama tayo, Bangsamoro. Sandaang Isla, Luzon, Visayas at Mindanao. Iba't ibang tinig. Lain-laing mga pananaw. Lain-lain nga tinog. Magkadurong-dilain na panlantaw. Iba't ibang balita, isang bansa. Lain-laing balita sa usa ka nasod. Lain-lain nga hambal, isa ka puson. Magkadurong-dilain nga balita sa bugos nga nasod. Radyo natin. Radyo natin. Radyo natin. Radyo natin. Radio natin.